Napanood yun na ba ang mainit na usapan ni na VP Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros sa recent Senate deliberation ng proposed budget 2025 ng Office of the Vice President? Kung hindi nyo pa napapanood, basically kinwestiyon ni Senator Risa kung tungkol saan ang libro ni VP na Isang Kaibigan at kung ilang kopya ang bibili ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso. Ilang mga libro ng Isang Kaibigan ay bibilihin at i-distribute at if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Ito lang naman ang naging sagot ng ating Vice Presidente. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Alam nyo, habang pinapanood ko yung budget hearing, parang medyo nakaka-relate ako. Minsan nangyayari rin yan sa classroom eh. Yung kaklase mo ang layo ng sagot sa tanong ng teacher mo. Parang ganito oh. Our class, please settle down. Let us now listen to Sara Duterte's presentation of her book, Isang Kaibigan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Okay, thank you, Sarah. So, you wrote this book, ano? Can you tell the whole class about this book? Para lang sa kaklase mo. Ang libro na pinamagatang Isang Kaibigan ay ginagamit namin sa book donation at book reading or storytelling sessions sa mga paaralang binibisita ko. Isinasagawa namin ito upang mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sarili nilang kwento. Sure. Sinulat mo tong libro na to, no? Nandito yung pangalan mo sa cover, maganda yung artwork. I'm sure maraming kabataan ang matutuwa dito. Pero para sa mga klase mo, kasi unfortunately hindi lahat makakakuha ng kopya, once again, Sarah, ipaliwanag mo sa amin. The inclusion of my name and image on the About the Author page is a common practice for authors and is not intended as a political move. Wala naman akong sinabing political move ito, Sarah. Ang gusto ko lang naman, malaman ng mga kaklase mo kung tungkol saan ang libro ito. Dahil show and tell ang activity natin ngayong araw. Kasi nag-show and tell ka pa kung hindi mo naman ipapaliwanag sa amin, sa buong klase, tungkol saan yung libro mo. Nakakatawa, diba? Simpleng tanong lang, hindi masagot ang diretso. Ano ka makakapasa ng school niyan? Joke aside, balik tayo kay VP Sara. Sa recent session with the House of Representatives, naging mainit ulit ang usapan between House panel at VP Sara dahil sa kanyang pagtanggi na sumagot tungkol sa budget 2025 para sa kanyang opisina. Lines of the comments. Point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Katulad sa isang classroom kung saan madalas tayong gisahin ng mga teachers at may batas na kailangan sundin. Gayon din ang budget hearing. Kailangan mabusising sinisilip ng kamera at ng taong bayan kung saan nga ba talaga dinadala ang pera nila. Kung sa classroom nga, bagsak na grado ang makukuha kapag malayo ang sagot sa tanong ni teacher. Paano pa kaya kung malaking halaga ng pera na ang pinag-uusapan? 10 milyon nga kung susumahin. Kayo nang humusga. Sa tingin niyo ba, dapat nating ipasa?